Marami, ang dami. Eh, nasa akin, meron ako sariling file din eh. Okay. Kanino naman galing, sir, yung listahan nyo? Ay, hindi ko na masabi sa inyo kasi talagang highly classified yun kasi September ko pa hawak yun eh. Okay. At yun yung pinakita ko kay Cabral at nung nakita niya yun, talagang ninervyos siya nun kasi naubo siya eh. Naubo siya, tapos humingi ng tubig, nasa ba uminom siya ng tubig, nanginginig siya. And I was looking at the facial, yung facial reaction, talagang nagulat siguro siya, bakit meron dito si Magalong na ganitong file ko, sabi siguro. Alam ko, recognize niya kaagad yun eh. Yun na nga ng mga kabayan. Ang masasabi niyo po dito dito po sa sinasabi po ni Tito Soto na ito daw po ang Cabral Files. Ay tinabagay walang silbi. Ano pong sabi niya dito sa Cabral Files, mga kabayan? Ang sabi po ni Cabral Files, itinuring na pag-aaksaya lang ng oras ang pagpansin sa Cabral Files. Bakit? Doon sa tinatawag na Cabral Files, alam mo, napakabot na lang ako ng ulo doon eh. Kasi kung pag-uusapan nila, parang napakahalaga ng listahan. Eh, listahan lang yun eh. Parang listahan lang yun sa kanto. Ano po ang sabi ni Tito Soto? Saan po niya inihalin tulad yung Cabral Files? Sa listahan lang daw po yun sa kanto. Kaya ano po sabi ni Mayor Benji Magalong dun sa Cabral Files? Si Mayor Benji Magalong po, ang sinasabi niya po dun sa Cabral Files, yung Cabral Files po, nandyan po lahat. Diyan po nakasulat lahat. Napakahalaga ng Cabral Files para kay Mayor Magalong. Bakit? Diyan po nakapangalan yung mga nadawit po eh. Yung may mga sangkot sa issue. Tapos ang tingin lang ni Soto doon sa Cabral Files listahan lang daw sa kanto. Bakit po, mga kabayan? Syempre, mga kabayan, nakalista po doon yung pangalan ng pinsan. Di ba? Nandun yung pangalan ni kumpare, ni Soto. Andun po nakalagay yung pangalan ni pinsan, ni Junior. Di syempre, magtatakpan po yan ni Soto. Ano po sabi niya? Parang listahan lang daw po yun sa kanto. Di ba? Tulad ng pagpapawalang parang walang visa niya dun sa sinabi ni Gutesa. Dahil ang natutumbok po, sino? Si Romualdez. Gaya ng pagpapawalang visa niya sa sinasabi ni Saldico. At para pagpapawalang visa ni Lacson kay Romualdez na, di ba sabi po ni Lacson, wala daw pong ebidensya laban kay Romualdez na tumagtuwa naman po si Adyong. Hindi po ba? Kapag natutumbok po yung kanilang mga proponents, yung kanilang mga kumpare, at si pinsan, pag natutumbok po si pinsan, para bang wala nang kwenta lahat ng bagay. Kaya nga pala tinanggal si Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee, mga kabayan. Bakit? Para pagtakpan nila si Romualdez. Obvious na obvious naman po yung galawan eh. Ngayon pong nasisita sila, kunyari, itutuloy daw po nila yung hearing. Pero, sa totoo lang, sa totoo lang, mga kabayan, hindi na po talaga dyan matutumbok si Romualdez. Maniwala po kayo sa hindi. Hanggat ang nakaupo po ay si Tuta Soto at si Lacson, maniwala po kayo, walang mangyayari dyan sa hearing sa Blue Ribbon Committee. Hindi po mapapakulong yan si Romualdez. Kahit ang lahat na itinuturo si Romualdez, hindi po yan mapapakulong. Ito, pakinggan po natin kung ano pong say ni Mayor Magalong. Doon sa sinasabi ni Tito Soto na parang listahan lang daw po sa kanto yung Cabral Files. Ito po, Mayor Magalong, kayo na po magsabi. Allow me to shift lang to another topic. Yung kapalaran po ngayon, ang Independent Commission for Infrastructure, you have former Senate President Frank Drilon. Sinasabi niya po yung Independent Commission for Infrastructure, ICI, is already a dead body.
Your comment, sir, dahil dalawa na nga po yung nag-resign na commissioner, isa na lang yung natitira ngayon. Well, ayoko naman maging harsh to sa salita ko, no? Na dead body. Ayoko naman. Pero, you know, I agree with former Senator Drilon na talagang ineffective na siya. Kasi nga, how can you run how can you perform the mandate of a commission when you only have one out of the 3 commissioners left? So hindi mo na, wala ng quorum. At besides, kailangan mo rin ng talagang mga investigating body to carry out yung functions niya o investigating unit. Eh, right now, talagang napilayan na sila ng husto. So, I doubt kung mapaperform pa nila yung kanilang mandate. Yeah. And medyo napapaisip din po ba kayo on what kind of messaging in that President Bongbong Marcos has yet to appoint replacement for the 2 ICI commissioners if the President is determined to prolong yung existence ng ICI? Okay. Much as we want to replace yung mga commissioners, you know, with the current performance ng ICI, I doubt kung merong magbo-volunteer o kaya I doubt kung merong gusto pumunta sa ICI. Wala. Ako, I doubt. Bakit, sir? How would you Kasi- describe the performance of the ICI? Kasi hindi niya na-perform talaga na husto yung kanyang mandate because of lack of authority at yung kanyang, isipin mo, wala pang budget. Bitin na bitin yung budget. Tapos lack of headcount of personnel to carry out its mandate. Kumbaga parang nakatali yung dalawang kamay sa likod. Gusto mo man na umarangkada, hindi ka makarangkada. Gusto mo mag-shift sa 5th gear, lagi ka na lang nasa 1st gear. Kulang ng authority, kulang ng power. Kaya, kung titingnan mo rin, ang kanyang performance, kumbaga, naulit lang yung trabaho ng ombudsman. So on a scale of 1 to 10, paano nyo i-rate yung performance po ng ICI since its establishment? Well, I don't doubt the capability of the commissioners. Si Chairman Reyes, Chairman Sison, at si Commissioner Sison, at si Commissioner Fajardo. I don't doubt it. Pati yung kakayahan ni General Asurina. Pero ako siguro kung tatanungin mo ako, because of the lack of authority, I would say siguro ang na-perform na lang yan, mga 3 na lang siguro, 3.0 out of 10. 3 out of 10. Di pa, sir, kalahati, no? Dahil kulang sa authority. Yes, kulang sa authority, kulang sa tao, kulang pa sa pondo. And sa tingin niyo po ba na bigurin ng ICI to fulfill yung pangako ni Pangulong Bongbong Marcos to go after the big fish? Because bago matapos yung taong 2025, talaga pong ang tanong, because sabi ni Pangulo, walang magme-Merry Christmas, di ba, sa ilan sa mga malalaking pangalang sangkot sa flood control. And yet, lumipas ang Pasko at bagong taon, iilan lang po yung nakakulong o nakita ng mga tao na na-detain ngayon. So parang, is it a failure on the part of the ICI to go after the big names? Well, unang-una, gusto ko lang banggitin muna na when the President created the ICI and it was published, ang taas ng expectation, siyempre. Only to find out na ganun lang pala yung kanyang power at authority. Kaya ang performance, way below the expectation. So, nakita mo siguro na kung titingnan mo yung mga cases na dinala ng ICI sa ombudsman, karamihan doon referral eh. Hindi kumpletong complaint. Kasi nga, if you remember, nung nandun pa ako, ang sinabi ni Yusek Castro you're not an investigator. You are just a legal advisor, a special advisor. Meaning, tinanggal niya yung investigative capability ng ICI. Kasi if you look at the
the commissioners, at the background of the commissioners, none of them is actually involved in investigation. While si Chairman Reyes is a former justice, pero judge siya, hindi naman siya investigator. Ganon din si Commissioner Sison at si Commissioner Bahardo. Kaya, sorry to state it, no? Talagang hirap na hirap ating mga commissioners dyan. So nagmukhang, how would you describe yung ICI overall? Kung si Senate President Rilon tawag niya dead body, sa inyo nagmukhang anong may tatawag natin sa ICI throughout its existence? Well, ayoko na lang magbanggit ng labeling. Ayoko na mag-label, ano. Pero siguro, it's about time na i-abolish na lang siya, i-dissolve na lang siya. And just give the ombudsman the complete, the total mandate to really investigate in tandem with other investigating agencies tulad ng ating PNP, NBI. Pero alam mo, hindi kakayanin eh. Hindi nila kakayanin. Kasi sa dami ng kaso eh. Isipin mo, kung titingnan mo lahat based do sa the use pa lang ng sa inventory ng DPWH, around 240,000 projects that are perceived as anomalous, no? Since 2016, and out of that number, mga 30,000 ang flood control. Eh, hindi kakayanin. I doubt kung may mga 20 cases na na-file. O siguro, sabihin na lang natin, 50 cases na i-file si September. So, isipin mo in just in 3 months or 4 months, yung pa lang na na-file. Eh, thousands sa pinag-uusapan natin. Kaya it cannot be a government, whole of government approach. It should be a whole of society approach. Meaning, kailangan gumalaw na rin ang ibang sektor, especially civil society. Local government should also initiate yung investigation pag may mga anomalies na nakita nila sa kanilang mga area of jurisdiction. Yung mga individual disinterested people na nakakita ng mga anomalya, they can already file a case. And how urgent is the need po to establish a legislated independent people's commission? Ito ba sir, mas nakikita niyong alternative sa ICI kung i-abolish na ito? Siguro kung maski na i-fast track nila, kung limited naman yung headcount in terms of its investigative personnel, hirapan pa rin. Maganda siya siguro kung talagang kung kompleto yung kanyang power and authority, maganda. Pero parang duplication na lang eh. Diba? Redundant na lang yan eh. Duplication ng power ng CIDG, trabaho din ng ombudsman. Kaya hindi ko alam kung how it will blend with the other investigating agencies and ombudsman. So kahit dagdagan sir ng contempt power, yung mga sinasabi pong powers na wala before sa ICI ay ilalagay dito sa People's Commission, you're still unsure kung mas magiging maganda ang performance ng isang legislated commission? I doubt. Kasi sa totoo lang, para talagang masatisfy mo talaga yung mandate, ma-perform mo talaga yung mandate rather. Siguro, maski na 1,000 tao kailangan mo dyan sa sa bagong commission na itatayo nila. Kasi hindi mo naman pwedeng i-dedicate yung hindi mo naman pwedeng gamitin yung NBI lang at CIDG sa pang-imbestiga. May mga ibang trabaho din yan. May mga iba-ibang kaso din yan, not only infrastructure. Kaya kung talagang dedicated na sa infrastructure, para makover mo yung all the cases since 2016, well, kailangan mo na 1,000, 2,000 tao. Kakayanin ba yung pondo para dyan?
Mayor Benji, sa ngayon pinaghahanap pa rin si Zaldico, and at the same time, kumbaga may mga lumalabas din pong report na ilan sa mga engineers na tumistigo dito sa mga nakaraang hearing on flood control ay kinoconsider na ring mag-recant or bawiin yung kanilang mga naging testimonya. Ano pong pakiramdam nyo sa ganitong development pagdating sa flood control scandal? Well, alam mo, si Saldico, isa dyan sa mga main actor dyan. Nakakalungkot lang na hindi pa nakukulong hanggang ngayon. And I doubt kung uuwi pa yan. Patago-tago na lang yan. Si Congressman Romualdez, hanggang ngayon, hindi pa rin nakukulong. Meron pa dyan yung iba sila, Eric Yap. Parami pa mga congressman na hanggang ngayon, hindi pa rin naumpisan yung mga na-involved dyan sa mga anomalya na yan. Hindi pa naumpisan yung mga investigation ng mga kanilang mga involvement sa mga anomalous project. Marami pang nakangiti dyan ngayon. Hanggang ngayon, so far so good, di pa ako napapansin. Ako, kung tatanungin mo, siguro mga 80% dyan sa mga congressman dyan siguro involved dyan sa mga anomalies na yan. Kahit papaano, tumanggap yung mga yan ng mga parking fee at na-involved din dyan sa mga porsyento dyan sa mga projects na yan na kuha nila sa kanilang mga pork barrel. Ang dami yan eh. Kaya nga siguro minsan iniisip ko rin how to move forward What is the way forward? Yan siguro magandang tanong dyan Mayor Magalong, yung 80% na sinasabi nyo, 80% ng current composition ng House of Representatives, are you saying na sila po ay posibleng nakinabang sa pork barrel? Or Yes. sa... Posible. Ako, posible. So, is there any way... Posible ako Kasi may pork barrel sila Posible. So, is there any way... Kalakaran Kasi kalakaran Kalakaran na Naging kalakaran na. Okay. So, Mayor Benji, is there any way to look into the claims of Batangas Representative Leandro Leviste of yung sinatawag niyang Cabral Files na listahan? Sa tingin niyo po ba dapat talagang tignan din yun? Well, kung yung binabanggit niya mga figures, tumutugma doon sa mga figures na files nung mga nandun na doon sa hawak kong files na ipinakita ko kay Yusek Cabral when I was still in ICI. Kung yun ang tinutulad, doon pala makikita mo talaga na ang daming mga lawmakers doon na ang lalaki ng mga pondo Alam mo, based to sa mga nakausap ko mga engineers sa DPWH, usually ang mga absorptive capacity ng mga engineers, mga engineering offices, district engineering offices, nandun lang sa mga 1.5 to billion a year. Yun ang kanilang kayang patupad para maging maayos ang project. Para maging maayos ang project. Dito makikita mo 2.5, 3 billion doon sa 2025 budget 3 billion, 8 billion, 10 billion, 16 billion, 20 billion. Diyos ko, malulula ka. When in fact, yung kanilang mga NEP nandun lang sa 2.5, 1.5, 700,000, ay 700 million. Tapos bigla magiging 8 billion. Mga ganun Marami, ang dami. Nasa akin, meron ako sariling file din Okay. Kanino naman galing, sir, yung listahan nyo? Ay, hindi ko na masabi sa inyo kasi talagang highly classified yun. Kasi September ko pa hawak yun Okay. At yun yung pinakita ko kay Cabral at nung nakita niya yun, talagang ninervyos siya nun kasi naubo siya Naubo siya. Tapos humingi ng tubig. Nasaba uminom siya ng tubig. Nanginginig siya. And I was looking at the yung facial reaction. Talagang nagulat siguro siya. Bakit meron dito si Magalong ng ganitong file ko? Sabi, siguro. Alam ko, recognize niya kaagad yun Okay. Mayor Benji, down to my last few questions na lang po. Ngayon, umuugong din yung usapan ng impeachment, hindi lamang po kay Vice President Sara Duterte, kundi pati kay Pangulong Bongbong Marcos over betrayal of public trust. Are you aware of these moves? Kasi may mga grupo daw po na nagbabalak
maghain ng impeachment laban sa Pangulo? May lumapit ba sa inyo, sir? Hi, Tristan. I just would like to be very direct with you. No? Sa ngayon, wala pa akong gaanong, nababalitaan ko, pero wala pa akong gaanong mga detalye kung ano talaga yung laman nung sinasabi nilang basis for the filing of impeachment. Wala pa ako alam. Kaya I cannot give you a comprehensive answer Okay. or reply to that. No worries, sir. But then again, Mayor Benji Magalong, sir, thank you so much for your time or for sharing your thoughts dito po sa guarantee letters and at the same time,